A blessed day mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. At muling narito para ibahagi ang latest broadcast ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. Ang pagsusumikap ng ating mahal na inang Reynang Helen ay patuloy pa rin para mailabas ang blessings, nang sa gayon tayong mga ordinaryong tao, tayong mga mahihirap, ay may ahon sa kahirapan. Ang ating pagsuporta at pagmamahal sa ating mahal na inang Reynang Helen at mahal na Haring Roger Mamay ay makakatulong para matupad ang misyon ng ating beloved royal couple. Ang pamamaraan ng ating mahal na inang Helen ay legal at lehitimo para mailabas ang grasya para sa lahat. At para sa mga taong tumalikod at kumakalaban, ay tumigil na po kayo dahil baka parusahan na kayo ng ating Diyos Ama. Ang video na inyong mapapanood ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. All credit po sa ating Her Royal Majesty at sa ating beloved Princess Putria Mariam Al-Jam. Akin pong inilink sa may video description ang kanilang official YouTube channel. Para sa kompletong mga mahahalagang mensahe ng ating mahal na inang Reynang Helen, atin pong panoorin ang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of promise, the Mindanao, Sulu, Palawan, Tawi-Tawi, Basilan, Sulu, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, and the entire Luzon and Visayas. Mabuhay Philippine Islands! Mabuhay Lupasug Empire! March 17, 2024. Magandang gabi po sa ating mga kababayan na namimiss ako makita lamang dito sa ating Tri-Media, sa social media, at pinakaaabangan kung ano ang update. Maraming salamat sa ating mga kasama na nagbibigay suporta para matupad ang ating hangarin na mapalabas ang grasya. Maraming salamat din sa ating mga katunggali na sinasabi, mga naghahamon para sa kanilang agenda. Maraming salamat din sa mga politika, mga militar, sa lahat ng claimants. Dahil sa pamamagitan nila, nakikita na ng buong mundo kung anong ibig sabihin ng isang klamar kesa sa may-ari. At maraming salamat din doon sa nagsasabi na sila ang totoo. So, kung totoo sila, mas may totoo. Yun ang hindi nila namalayan. Lalo nila hinihigpitan ang kanilang kinabukasan. Wala silang masusulungan at lalo wala silang mauurungan. Ngayon, sa panahon sa ganitong sitwasyon, Happy Ramadan po sa ating mga kapatiran sa Islam. Sana itong panahon na ito ng pag-ayuno, pag-fasting, ay ma-purify tayo lahat. Kaya nga, napansin ninyo, ang pag-aayuno, hindi lamang sa pagkain. Pag-aayuno sa pagbigay ng salita na hindi maganda. Yan ay malaking blessing sa Allah pag nagawa niyo yan. Pag-aayuno sa masasamang bisyo, masasamang ugali. Hindi lamang sa pagkain. Kaya nga, dito nililinis natin katawan, kaluluwa, buong pagkatao.
Kaya nga sinasabi natin, tama ba ang gawa nila? Kaya nga nung ako'y maliit pa, sinasabi ng mga aking mga kapitbahay na mga Muslim, walang problema sa amin kasi pagdating ng Ramadan, kami ay pinapatawad. Kaya kahit pumatay sila, kahit magkasala sila, kahit sila ay gumawa ng hindi maganda sa kapwa, pagdating ng Ramadan, absuelto sila. Yun ang paniniwala nila. Pero, sa ngayon, nakita ko, hindi pala. Dahil patas ang hustisya ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya ngayon, nakikita ninyo, madali akong ma-high blood sa sobrang pagod, sa sobrang pag-iisip, sa sobrang paghanap ng kinakailangan ko para matapos na ang aking bayarin para sa pamamalakad ng pagpalabas ng grasya. Sabi nila sila, nagpapasalamat ako kung sila. Di umayos din sila, ayusin din nila. Subalit, may batas ang sovereignty. Alam natin na hindi na basta-basta ang ginagawa ng kataas-taasan na hukom ng buong mundo at ang ating kataas-taasan na pinakaliderato ng ating mga bangko. Lahat iyan sinusubaybayan na ng iba't ibang bansa. Ako'y nagpapasalamat din sa mga kasamang nasyon na sumanib ng puwersa sa Lupasug Empire. Philippine Islands and Lupasug. Both federal. Inihanda ko yan. Ang restoration, rehabilitation, restructure, lahat yan ginawa kong plataforma noong 2010 pa. Kaya nga kinuha ng BARM ang aking skeletal framework. Kaya nga nagkaroon ng framework agreement. Hindi sila nakontento. Kinuha yung aking mga pananalita, yung aking mga koordinasyon, yung aking ginawang mga kooperatiba. Ginawa kong peacekeeping group ng National Liberation Front of Southern Philippines. Meron po lahat iyan mga papeles. Meron po yan mission vision. May objective po yan. Pero okay pa rin. Nanalo ba sila? Mula sa framework agreement, napunta sa Bangsamoro Basic Law. The BBL has been designed by the bishops of Mindanao, by the ulama, by the political government, sponsored by Mayor Amin, all the claimant sultan, all the military that has been tasked to cover up, to block the truth. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, minsan, hindi ko na makontain. Gusto kong magwala. Pero hindi ako iyan. Hindi ko kayang bigyan ng pasakit ang aking ginagalawan. Kaya nga dito nakikita nyo. Pasimple lang. Pasimple lang. Kaya ako'y umihingi ng paumanhin sa aking mga kapatid. Kung hindi nyo ako maintindihan, at kung minsan, mataas yung aking pananalita, dahil hindi ko inisip na kailangan ko rin palang makinig. Ang pakikinig, ang siyang naging dahilan na kung bakit ako nagkaroon ng maraming pag-iisip at maraming mga hinanakit dahil sa misyon na ito.
makita ninyo. Mas maganda pa rin nananahimik. Wala kang nasasaktan, wala kang binibigyan ng sama ng loob, at wala kang dapat alalahanin. Kaya nga, in the past, tinatago ang hari at reyna, hindi naglalalabas para walang problema. Pero si Queen, up to sa dulo ng ating misyon sa bawat lugar, kaya nga nagpapasalamat din ako, nakalabas yung pasyente natin, si Dato John Bagares, at salamat din, nalagpasan natin yung pagsubok. Ngayon naintindihan ko kung gaano kahirap ang isang pobre na may problema na hindi makabayad sa ospital. Kaya nga sinabi ko sa aking mga financial team na bawat lugar patatayo ng hospital. Hindi basta-bastang hospital, kundi iyong dapat ang magbenepisyo ay yung sambayanan na walang pera at hindi kaya ang mga matataas na bayarin ng mga ospital. Experience to experience. Kaya nagkaroon ng koneksyon doon sa lupa kung saan iyan ay talagang inihanda. Iyan hindi ninyo masabi dahil yan ang aking basihan sa lahat ng mga nang-aagaw ng lupa nang dahil sa konspirasiya ng Department of Agrarian Reform, ng Land Registration Authority, ng mga negosyador, fixer sa loob ng ahensya. Uunahin po natin iyan at meron po akong basihan dahil meron po akong hinahawakan na iyan ay kinontrata ko sa buong mundo sa World Bank. Kaya nga ngayon, kung ma-high blood si Queen, nakikita ko kasi kayong mga politiko dyan sa Cebu, nandyan sa Iloilo, na basta nyo na lang kinukuha ang kalupaan, saan nyo ililipat ang mga tao? Yan dapat iniisip ninyo. Basta na lang kayo nagpapalayas, pulis pa ang ginagamit. Di ba masakit? Kaya nga nakapag-isip talaga ako na mamadaliin natin itong aking ginagawa. Kasi, tama rin, meron tayong mga kasama. Land for the landless. Lahat ito, bibigyan natin. Ayan ang programa ng isang kuya ko. Pero nga sa ngayon, talagang mas maraming problema ang hinaharap ng buong mundo. Lupa, bangko, politika, liderato, gobyerno. Ngayon, diyan sa nagtanong, anong masasabi ko sa sitwasyon ng Malacanang? Binigyan na po yan sila ng babala. Binigyan na sila ng ultimatum. Kaya yung mga hindi naniniwala at kung sino yung nagpapakalat, may batas po ang soberenya. Kaya ko po mga ladkad. Pero hindi ko ginagawa. Pero hindi na ako ang gagawa niyan. Pero kaya nilang kaladkarin dahil sa batas ng soberenya. Ngayon, nagpatawag kayo lahat ng barangay captain, lahat ng mayors, para harangan ako ulit. Harangan niyo. Dahil wala kayong pera, wala kayong gagamitin. Yan ang dahilan mga kababayan. Bakit nagsibagsakan ang mga bangko? Dahil nabawi natin ang atin. Ngayon, problema niyo pa rin yan. Dahil instead na tulungan ako mapadali, hinaharangan niyo pa rin. Diba lumabas ngayon, puro mga loans, OFW loans, lahat ng instant loan,
Paano nyo magagawa yan? Paano nyo ginagawa na magpa-loan kayo when in fact you know na wala kayong enough funds, pero iniingganyo nyo yung tao, nililigaw ninyo? Halimbawa lamang yung isang nang aagaw na sila kuno ay meron ng pera. Magdi-distribute kayo, ilalagay nyo sa media, ilang tao lang, ilang pamilya yan ang siniseberduhan ninyo. Yung mga nagdi-distribute ng pera sa Zambales, yung 1,000 polymer, alam nyo rin yan, hindi nyo pa sinusuli sa akin, yung akin. Napakasakit. Ako na nga, pangalan ko na nga, nandyan na nga sa akin, hindi ko pa makukuha. Bakit? Dahil pinakialaman ninyo. Dahil meron kayong sariling Helen Panolino Abdurrahman. Ngayon, iniisa-isa ko kayo. Bakit? Batas sa batas. May batas eh. Anong tawag sa nang aagaw ng pangalan? Magnanakaw. May sarili kang pangalan. Ganyan din ang ginawa kay Kuya Raja, kay Raja Mamay. Pangalan niya sa Pilipinas, kinuha din. Kinuha din ang pangalan sa Malaysia. Pero anong nangyayari sa inyo? Kulong. Kahit sabihin niyo ba kayo ang hari ng mga hari, ng mga hari ng mga drug lords, hari ng gambling lords, hari ng praise the Lord, hari ng lords of lords, hindi kayo makakalusot sa batas ng Rule 36. Yan ang batas ng soberenya. Kaya nga nagpatawag kayo ng meeting para harangan ako. Para hindi ako makalabas. Kasi ako pa yung na-brand ninyo na nang aagaw. Di kayo nahiya? Ang passport ninyo, Pilipinas. Pilipinas ha? Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Hindi Republika ng Maharlika. Tinutulungan ko kayo para makalabas ang Maharlika. Pero ako pa ang sinalbahin ninyo. Therefore, as the Queen, walang Maharlikang lalabas. Talo kayo. Dahil ang Maharlika ay tinabunan ng batas ng soberenya na yan mismo ang batas ng Federal Republic of the Philippine Islands and the Federal Republic of Lupasum. Lahat ng mundo, kung hindi rin kayo susunod, wala kayong backup. Babawiin at babawiin ang inyong mga utang, binawi na pati backup ninyo, magbabayad pa kayo. Binawi na namin ang utang. Lahat yan, babawiin namin. Now, sabi nyo nga sa akin, kasi siyempre may mga lolo, pasensyahan, pasintabi. Kasi ito lang ang masabi ko sa inyo. Nagpakababa rin ako. Nang sobra kong pagpakumbaba. Masakit din pala kasi inapak-apakan nyo na. Pumipiyok na rin ako. Tingnan ninyo, bakit kayo nagre-ritual? Bakit kailangan yung ritualan kami? Para hindi kami makalabas? Para mabali ang aming mga pakpak? Pero sige lang. Kami ay pinanganak sa sakripisyo. Ipinamulat sa amin ang tunay na pagpakasakit para magkaroon kami ng malasakit sa kapwa. Pero kayo, ano? Mas inuuna ninyo ang inyong sarili. Mas inuuna ninyo mabusog ang inyong sarili. Ang pinapakain nyo sa mga pamilya nyo, saan galing? Pagnanakaw, panggagancho. Ay aba ako pang sinasabihan, scammer. Alam nyo, ngayon, binabawi ko lahat. Kasi ako man yan ang promotor. Ako man ang nag-establish. Ako man ang gumawa. Kaya lahat ng papo
Yung uniforme ngayon na aprobado ni King Mamay at saka ako at ng secretariat, ayan ang kailangan ninyong kunin. Dahil kung naging honest lang ang mga pinagkatiwalaan ko, hindi ako maghihirap ng ganito. Madali ko masolusyonan ang misyon. Kasi ang iba, dahil sa konspirasiya, iba ang sponsorship nila, ang funders nila. Nabilog nila ang mga funders nila. Kumo sila ay Marcos, kumo sila ay Kirams, kumo sila ay presidente, kumo sila ang mga lolo. Ang hindi nila alam, kahit sino sa kanila, hindi kayang ipalabas iyan. Meron pong nag-aayos niyan. Meron pong nakabasbas diyan. At iyan ang hintayin natin. Kaya nga ako nagsusumikap. Nangungutang. Reyna, may-ari, pero nangungutang. Yan ang masakit. Kung maintindihan nyo lang sana, hindi nyo kaya sikmurain ang paghihirap ng isang ina na nagmamalasakit sa gipin kayo. Malayo sa pamilya para lumaban. Kayo, ramdam niyo ba yung hinagpis ko? Ramadan ngayon. At salamat. Kanina kausap ko si Dr. Muksan, ang Prime Minister natin sa Federal Republic of Lupasug, at siya ang nagbigay sa isa sa confirmatory that I am the Queen and Raja is the King of the Royal Imperial Lupasug, Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. Ngayon, as the King and Queen of the Southeast Asia, kasi marami kaming titulo. Ang titulo ay yan ang responsibilidad, accountabilidad. Kayo kung nagki-queen-queen lang kayo, gamit ang inyong lisensya sa Security and Exchange Commission, saan ang kaharian niyo? Ngayon sinasabi niyo sa akin, peke, salamat. Paano kung totoo? Paano kung meron akong kalidad? Kayo walang K. Napansin niyo? Umiiba ang mukha ko sa bawat pananalita ko. Iba-ibang hugis ng mukha dahil meron akong bantay. Ang bantay ng kalangitan ang siyang kumikinang sa hugis ng bawat pananalita, sa mga pikit ng aking mata. Ang ilong ko minsan mas malapad sa kinaugilian dahil yan ang reyna na Black Fatima. Kayo mangging ina. Alam ninyo mahiwaga at maraming gusto ang kinin ang aking katauhan. Pero pagdating sa bangko, eto, nagkamali kayo. Dahil kahit kayang-kaya niyong kunin ang aking signature at nakakuha kayo ng DNA ko sa pamamagitan ng konspirasiya, kulong pa rin ang abutin ninyo. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo mabuti. Ang bawat ginagalawan ko ay may basbas ng aking mga superior. At ang mga superiors ko, hindi lang yung nakikita, mas marami ang hindi nakikita sa 7 Makdum. Mga hari na bumalik sa lupa, at iyan ay pinagtatawanan at kinukontesto ng kanilang sariling may ama-ali din. Meron din silang 7 Makdum na kanila
At meron din silang mga selyo, pati ang selyo ng kalangitan. Inari. Diyan nyo makita. Sa bagay, ang istorya, hindi maging maganda kung walang kontrabida. Di ba ako ang kontrabida nyo? Mabuti. Magandang kontrabida. At least yung tao na nakikita nyo mata sa mata, nakakausap. Pero paminsan-minsan, nagsisinter na. Dahil nandyan na yung tutulong sa akin, hinaharangan nyo pa. At ang galing noong nagsasalita. Lalo na yung mga claimants, yung sumulpot na parang kabute. Tapos sasabihin na sila yung totoo. Nagkamali kayo, may mas totoo. Kaya nga dapat titingnan nyo, i-evaluate nyo rin, pag-aralan nyo rin. Ano ang nagawa ninyo? Ano ang pruweba ninyo na kayo nga iyan? Marami akong hawak na wala kayo. Kaya nga binabato nyo ako dahil alam nyo, hinog na ang misyon na ito. Ang grasya, nandiyan dyan. Pati pananalita ko na nga, inari na ninyo. Pati lahat ng gawa ko, inari na ninyo. Ano pang gusto nyo? Ariin nyo pati Diyos, nilagay nyo sa kamay nyo? Diyan kayo talo. Kailanman hindi nyo malagay sa palad nyo ang Diyos, ang Allah. Marami na rin, at ako'y nagpapasalamat na meron na rin nakakakita ng harmony between the Christian and the Islam. Politika ang dating. Ang galing. Pero, ano kaya ang motibo? Pero may kasalanan na tinatago. Lahat kayong militar. Kaya nga kanina, sa pag-uusap namin, kung nakikinig kayo, mga taga-United Nations, International Criminal Court, International Court of Justice, Bank International Settlement, United Nations na talagang nabawi, hindi yung sa kabal. Kabal has no right na ariin ang Lupasug. Lupasug is the smallest nation that will help the entire world because of the financial of the Philippine Islands na iyan ay aayusin hanggang sa Southeast Asia. As Queen of Finance, inaatasan ko ang Ministry of Finance. Kailangan gawin ang nararapat. I am asking all of you that has been tasked by the divinity, by God Himself, to stand up now and do your part. Huwag niyo na akong pabayaan. Kasi kung pabayaan niyo pa ako, gusto niyo ba yung Helen na claimants? Yung nagkukorona-corona din? Gusto niyo ba sila? Ipamigay ko rin kayo kung ayaw niyo sa amin. Kasi ako, wala akong sa pilitan na ginagawa. Kaya tumagal ito sa sobra kong pakumbaba. May pera na 2010. Hinarangan niyo rin. Alam niyo rin yan, nasa libro eh. Nasa 476 pages po yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, lahat ito may patutunguhan. Kung magkaisa lang kayo. Pero ito, pakiusap sa mga naniniwala. May puso at may pera pa. Legal ang investment ko. Hindi ako katulad ng iba dyan na sumulpot sa Trimedia nagpapaloan. I have legitimate corporations. I have 4 in the territory of Malaysia,
And I have so many in the Philippines that is still under process kasi nagkakaroon iyan ng negosasyon. Pero, ang Imperial Federation of Farmers and Fishermen, lahat iyan nakaalalay na. Dahil ang nabawi ay nabawi. Ngayon dito ninyo makita. Alam ko na alam nyo ang tinutukoy ko. Lahat ng aking programa sa transportation, air, land, rail track, water, lahat iyan. May budget iyan. Alam nyo rin kung anong ginawa ko. Kaya nga ang Malacanang, kahit anong gawin ninyo, kahit isama nyo na ang ilang nasyon na gusto ninyo, kung sasama sa inyo. Kaya nga sabi ko, hindi ako ang kakaladkad at hindi ako natatakot dahil may tao, may paraan dyan ang mga inatasan. Ngayon, tumatagal ng tumatagal dahil din sa inyo. OFW, nililin lang kayo. Kung papayag kayo niyan sa mga instant loan, dahil yan pera na yan, madedemonetize. Nagbabayad kayo ng mga charges, pero makukuha niyo ba kaya? Winawarningan ko lang kayo. Dahil alam ko rin kung anong ginagawa nila. That is the modus operandi na tinatawag natin. Yan na yung tinatawag na huwag kayong palilin lang. Huwag kayong masilaw. Ang pera parating sa tama. Kaya nga sinabi ko sa inyo, magtulungan. Hindi ako nahiya mangutang. Pero ang masakit, pati yung inuutangan ko, talagang hinaharangan pa rin nila. Pero sige lang, sabi ko nga sa inyo. Sige lang. Tula lahat naman iyan. Nababantayan, nalilista. At wala na ako doon kung anong parusa ang maibigay sa inyo. Diyan, maraming tumatawag. Paano kami? Maibalik niyo pa kaya ang pera? First, saan niyo binigay ang pera? Ang rason na binavalidate ko, nire-revalidate ko, after the validation, nire-revalidate ko, dahil wala akong listahan. Okay? Ngayon, paano ko malaman na legal? Legit yung sa inyo? Kasi, pag nakakuha kayo, nakatabi kayo ng iyong nautusan, yung akin pa, yun ang ginagawa ninyong illegal. Not true. Pero, pangalan ko pa ang nagagamit. Uniforme ko pa ang nagagamit. Anong tawag dyan? Usurpation. Yung manggagancho, tawag doon, ako to, pero hindi ikaw. Kaya nga yung pumunta sa bangko na hindi ako, ano nangyari sa inyo? Ako pa ang peke? Salamat sa Diyos. Dahil ang pananahimik malalim, mas marami ang nagagawa. Di ba sinabi ninyo nakakulong ako? Para lang maniwala ang tao sa inyo. Napaka-professional niyong tao, bakit niyong ikalat yan? Para sa ano? Mabubuhay ba kayo ng marangya habang buhay? Sa pagsisinungaling ninyo? Buhay po ako, hindi patay. At hindi ako nakakulong. Kayo ang makukulong. That is the way that you've been dealing into this world. Nilalagay nyo ang mga binigay ng Diyos na tulungan kayo. Hindi ko sinasabi na ako propeta, hindi. Utusan ako ng Diyos Ama, ng Allah.
At ni minsan hindi ako nagiging mapagmataas. Hindi ko sinabi na ako si Mama Mary. Saliwat doon sa mga sinasabi ng mga tao na kinikilala nyo na ngayon na sila yung totoo. Abay naman, nakakita lang kayo ng account, nakakita lang kayo ng mga taga-ahensya ng bangko kuno, kayo na. Pagsisisihan niyo po yan dahil parating na. Kunting tiis na lang. Kaya yung mga OFW na nanggigipit kung makukuha niyo pa yung pera niyo, ang tanong, yung livelihood program niyo ba, saan niyo binigay ang pera? Kung naibigay niyo sa akin, katulad ni Ma'am Bel Fatima, nakalista po yan, ni Ma'am Crystal. Kaso lang, naibigay natin doon sa taga-ayos ko. Pero meron pa yan. Because they are all answerable to me. May listahan po ako. Meron po akong bill statement. May statement of account po ako galing mismo sa BDO, sa Security Bank. Kaya alam ko kung saan napunta ang mga pera na nakuha ko sa inyo. Pero yung livelihood, kung napunta doon sa GCash ng iba, at sa bank account ng iba, singilin niyo po sila. Iyon ang ma-advise ko sa inyo. Now, yung tanong, na kahit lang man yun ang maibigay sa inyo, hindi niyo ba naisip kung bakit si Queen kumukuha sa inyo after nila na ako mismo? Maraming luha ang lumabas. Namuhay sila sa karangyaan. Maganda ang kanilang mga kotse, karangyaan ng kanilang mga bahay. Sinabi nila, hindi galing sa amin. Pero ang investigasyon ay hindi nila malilinlang. Hindi nila alam kung sino ang nakabuntot diyan. Ngayon, kung mas masyado pa kayo, katulad yung nasa, na nagsasalita, naka-uniforme, walang respeto, mapangahas, talagang walang nasa gobyerno nagtatrabaho. Kumo nabalutan na ng tinatawag natin na sobrang pag-angkin na wala sila sa tamang landas. Pati pag-uugali, pati pagpapanalita, wala na. Nalilihis na. Kaya nga kahit professional ka, kapag ikaw ay natuto na magmura, natuto na manlinlang, natuto ng magsinungaling, talagang babahayan kayo ng kadiliman. Marami kayong nagsasabi na kayo ay namumuhay, kayo ay Islam. Islam lang pala, pero namuhay din sa gawi ng Kristiyano. Alam mo na yon. Nakikita kayo sa CCTV ng Soler, ng Okada. Nakikita kayo? Yan ba ang Islam? Ngayon, sabihan niyo ako, dahil may wine, ngayon, sino mas masahol? Patagurin kayo. Yung wine, yung May 1, 0 alcohol po yan. Minsan, bago kayo humusga, titingnan nyo muna. Bumili kayo at makita nyo kung ano iyan bago kayo magbigay ng pananalita. Ngayon, kung nami-mentionar ko kayo, may pangalan kayo, may dahilan ako. Marami kayong ginawa na may records. Yung mga cheque na pinagkatiwala ko sa inyo. Alam nyo rin yan. Kahit sabihin nyo, parang wala sa akin. Meron po yan maningil sa inyo, bangko mismo. Dahil lahat ng ginawa ko, pagparaya,
para mabuhay kayo. Para magkaroon kayo ng mobilization. Ako na ngang reyna, ako pang binubusabos, ako pang ginigipit ninyo. Pero ngayon, ako na mismo ang gagalaw. Para maintindihan ko kung paano ko kayo babalikan. Nagpapasalamat ako, Dato Mario. At least nakikita mo. Ang bawat hinagpis, bawat gabi. Ito ngayon, may kailangan ako. Yung mga nilalapitan ko, talagang dinidemonyo na huwag tumulong. Kayo, makuha nyo ba? Kung sinong binasbasan ng kalangitan, dapat yun ang suportahan. Nadidelay tayo ng dahil din sa inyo. Dahil minabuti ninyong suportahan yung mga reyna na alam ninyo kung saan ang galing. Dito, sabi ko nga, may timeline. Meron tayong tinatawag na target, termino, kailangan maayos. Marami na ang nasasaktan. Marami nang nagugutom. Ngayon, pinapababa na ikaw dyan sa Malacanang, BBM, anong gusto mo pang gawin? This is called relevance or irrelevance. Relevant ka pa ba? Yes, na-appoint ka dahil wala namang eleksyon. Dahil matik-matik nga lang. Yung smartmatic ang tawag ko doon, matik-matic. Dahil hindi naman talaga umaandar yun. Lutong Macau. Ito sinasabi ko na sa inyo ang katotohanan para maintindihan ninyo. Basta, kung gusto ninyong tunay na pagbabago, makiisa kayo. Start from the bottom. Kaya ngayong gustong kumuha ka agad ng pera, ilista nyo lang. Kasi yun yung mga tao na ang nakikita lamang iyong kulay ng pera. Hindi nila nakikita yung sakripisyo na ginagawa ng para sa pangkalahatan. Yung mga tanong ng mga nadidelay na SIC, nagbigay naman ng pahayag si Dato Puga sa mga Filindo na meron lang prioridad at inaayos ang sistema. So ngayon pagtulong-tulungan, yung mga natagalan na, ibigay nyo yung listahan sa akin at pati ang resibo. Kasi yung ibang transmittal sa akin at nagamit ko sa misyon. At iyan, nagawaan naman ng paraan ni Dato Puga. Marami iyan. Kaya nga, nagkausap kami kanina at inahanda namin yung mga tinatawag na bayanihan. Marami akong i-deploy. Marami akong backup kung paano mapabilis iyan para din sa madaliang grasya na maibigay sa atin. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, meron akong inaantay. Ang kailangan ko lang, ayusin sa legal na pamamaraan. Kahit sabihin natin, katulad nila, kontsaba dito, kontsaba doon, endorso ng Malacanang, permado ng gobernador ng Central Bank, pero iyon pala ay illegal. Kaya kailangan natin ayusin, baybayin ang bawat isang ginawa nila. Yan ang tinatawag natin inventory. Iniisa-isa natin yung mga kinuha nila. Kaya nga, tulungan nyo ako. Kung gusto nyo kayo, matulungan ko
matulungan ng ating royal family na nasa likod ko. Kunting pera, kunting ayuda na maipon ko, mapabilis. Na-delay ako. Kasi nandyan na yung pera. Darating si Talpulano at sisirain na naman ako. Dahil ang punto dito, may gusto kayong ilabas na gusto ninyo. Sige, ilabas niyo yung reyna ninyo. At nang magkaalaman na. Kasi masakit lang sa akin. Iba ang pamamaraan ng kalangitan. Ang gusto ninyo, yung nasa taas na nakakalahalubilo, yung alam ninyo na yun. Tanong ko sa inyo, tayo bang mga pobre lilingunin? Tingnan mo yung mga pinapalayas. May batas ba sila? Binabaluktot ang batas. Katulad ng sinabi ko, marami akong testamento pinadala sa Department of Agrarian Reforms. May mga pinadala ako, kaya nga latasan ko ang aking tagabigay, ang Ministry of Finance, na magbigay ng coordination sa lahat ng mga mayors sa buong Pilipinas, sa Sulu hanggang sa Basilan, Tawi-Tawi. Magpadala na ng coordinations, magpadala na ng mga transmittal. Hindi yung mga nagpipresenta na silang gumawa ng lateral. Hindi. Mali po yan. Dahil inangkin lang nila at saka hindi naman siyang gumawa. Okay, ginawa ng anak niya. Pero, nasa system pa rin natin. Kinokorek ko po yan, ha? Kaya nga ngayon, inutusan ko ang ating Ministry of Communication to do all things. Kasi ginawa na yan dati ni Dato Pais sa buong mundo. Nagbigay na kami ng transmittal. Kaya nga nakarating sa kataas-taasan na hukom ang laban na ito. Ang pagkakamali lang dito dahil sa sobrang harang ng Malacanang. Kaya nga, ito sa lahat ng pinakaayaw ko, yung talikuran na nanaksak. Kaibigan man, kapatid man, o sino man. Basta ang sa akin, katotohanan lamang. Ngayon, sa nangyari sa akin, na minsan, kailangan kong ibalanse, kaya nagkaroon ng sistema ang pinakamataas na ahensya ng mga bangko na bigyan na ng testamento ang mga taong kailangan para sila ay matauhan. Yun na dapat. Yun na rin ang kailangan. Ngayon, pera ang gusto ninyo. Matikman na ang grasya. Ang tanong ko sa inyo, nag-antay kayo ng matagal. Inisip niyo ba kung gaano kahirap sa akin na pati yung mobilization ko, hinaharang ninyo? Ubos lahat. I had been doing my mission on my own. With Raja Mamay's assistance, nangungutang po kami. Hindi katulad ninyo. Kung meron man nagtutulong sa akin with the knowledge that I will be returning it back double or 100-fold. Inshallah, sa Ramadan na ito, lahat tayo na mga Islam, we will be able to internalize, mailagay natin sa kaibuturan ng ating mga puso ang tunay na pagmamahalan, ang tunay na respeto. Ngayon, sabi ko nga, it's so sad. Yung talagang binigyan mo ng pagkakataon, tapos mas nilalampasan ka, apakan ka pa, dahil sila ang totoo. Pero, kailan lang kayo dumating? Ngayon, sa sobrang pag-antay ninyo, na kayo rin ang dahilan ng delay. Dahil nandito na kayo sa amin, punta kayo sa kabila, nag-shopping kayo, transfer kayo ng transfer, dahil sila ang totoo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo,
Paano? Kung ang totoo ang iniwan ninyo. Paano? Kung yung binigyan ninyo ay iyon pala ang magbibigay sa inyo ng kalabuso. Mag-isip kayo. This is the time that you have really to think of your safety and security. Seguridad ninyo. Madadamay kayo. Tandaan ninyo, ang batas walang kinikilingan. Ang batas ng soberenya, ang Rule 36, walang patawad. Mismo ang mahal na reyna, binalaan ng lolo. Kapag naibigay na ang verdict, huwag kang lilingon. Dahil ang isang salita ay salita. Kung kamatayan, kamatayan. Gusto niyo ba hatulan kayo ng ganyan? Masakit yan. Pero, kung kinakailangan na, mangyayari at mangyayari yan. Ngayong araw, alam ko na merong nangyayari. Alam ko rin na merong desisyon. Binibigay ko sa inyo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Holy Week at Ramadan. Christian, Muslim, non-believers, as long as the creation of God. Stay safe, stay secured, and be with Him who created you. Ngayon, hindi dito pinagbabatayan kung gaano kakagaling magsalita tungkol sa Biblia, tungkol sa Quran. Dito tinitingnan kung ano ang buhay mo, ang pagkatao mo, kung ano ka, at anong ginagawa mo para sa kapwa mo. Iyan ang kailangan sa ngayon. Marami nagsasabi, bakit hindi ako umiimik tungkol sa Palestine, sa away ng Israel at Palestine? Sabi ko sa kanila, kung tulungan niyo ako mapadali ang misyon na ito, mas matulungan ko ang buong mundo. Ibalik ko sa inyo. Gutom na kayo. Ang kakapiranggot na hinihingi ko, sa kaligtasan nyo nakalaan. Nasa inyo. Total ang misyon ko, matutuloy at matutuloy. Yun lang, magugutuman kayo lalo, mayayamot kayo lalo, maraming mangyayari pa dahil mas marami pa ang maglilin lang sa inyo, mas marami pang mag-scam sa inyo. Pero kung ako sa inyo, bakit hindi nyo nagsusugal kayo sa kanila? Diyan, gamitin nyo yung paniniwala nyo sa iisang Diyos. Ngayon, alam ko, maraming nasasaktan. At marami ang makarinig ng boses na ito. Piliin ninyo ang daan na matuwid. Ang daan na inilaan sa inyo ng makapangyarihan. Hindi yung kapangyarihan ng kadiliman ang inyong susundin. Kayo ay nakalaan sa daan ng liwanag. Doon tayo, sama-sama tayo. Maraming salamat. Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At ipagdasal natin na kayo ay mabigyan ng tamang pag-iisip, tamang desisyon sa buhay para masolusyonan natin ang ating pangangailangan sa pamamagitan ni Queen, sa pamamagitan ni Kuya Raja. Mailabas natin ang grasya para sa lahat. Maraming salamat. Masalam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Please like the video to support.
at inyo pong ishare sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.